Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento, pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas Trending Now TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan natin mga kaibigan, let's go! Sabi dito mga kababayan sa Politico News, Duterte eyeing political comeback. It will be my passion again. Babalik po sa politika si Maudix. Maganda rin sana mga kaibigan no, kung sana nga totoong makabalik si Tatay Digong sa loob ng Malacanang Pero kung may edad naman na kasi mga kaibigan, nasa 70 plus naman na si Tatay Digong, parang mas okay ata kung pagpahingayin na lang sana nila no. Tamang relax na lang si Tatay Digong, di ba? Pa-chill-chill, ganun. Kasi pag nasa loob pa ng Malacanang yan, mga kaibigan, malamang may stress pa yan. Pero maraming matatakot mga kaibigan kung sakali man makabalik sa palasyo si Tatay Digong. Di ang kanya mga minions. Di ano niya Mr. Maravillas yung masasabi mo dyan? Welcome. Ibigay yung hilig, di ba? Lahat naman na may karapatan mga kababayan na maglingkod. Ngayon, hindi pa natin alam kung babalik siya, yung political comeback niya, kung mayor ng Davao o kung anong posisyon sa nasyonal. Hanggang senador man lang po, yung open for the midterm elections. Yung 12 senators, tapos mga local positions na congressmen, mga gobernador, mayor, councilors. Baka anya Mr. Maravillas, nakasalok na doon sa beaching. Malamang siyempre, in-advise ni ni Xi Jinping, pariyan niya, balik ka uli. Anyway, marami pa niya yung sumusupport sa'yo. Para niya yung mga usapan natin noon, matuloy pa rin. Kasi niya yung pumalitan niya sa'yo, si President Bongbong Marcos, dumikit na sa Amerika. Kailangan kita dyan. Di ba niya yung anak mo, si Inday, may ambisyon na mag-presidente? Mas maganda niya na maalab yung ating pagsasama. Pinaistapan niya ni President Bongbong Marcos yung reclamation. Yung reclamation na niya sa Manila, pinaistap. Fiesta pa naman yung mga Chinese contractors dyan. May mga nag-message sa atin na kunan daw ng ibang mga vloggers na yung mga flags na nakikita, Chinese na. Yung nandun daw sa mga nagre-reclaim. Di ba dapat bawal yan? Tinang ninyo, mabuti po. Baka naglagay na rin ng EDCA sites dyan. Yung mga Chinese, tulad ng mga Amerikano, wala man tayong tratado po sa kanila. Di ba? Kung may tratado tayo, may kasunduan tulad ng Amerika, wala mang problema po. Pero dapat laging kasama yung Philippine flag. Kung flag na ng mga Chinese, foul po yan. Di ba? Pagsasalaula na yan sa ating sovereignty, mga kababayan. So sabi dito mga kababayan sa report ng Politico News, will former President Rodrigo Duterte come out of retirement to run for an elective post? Pinalilitaw ito ng mga minions ni Maudix para i-gauge po yung reaksyon ng mga mamamayang Filipino. Ganun lang yung strategy. The former president recently revealed that he would be gearing up for some political action as the midterm elections draw near. The same strategy mga kababayan para laging pinag-uusapan. Tapos i-deny niya para yung mga tao may excitement lagi. Tatakbo, hindi tatakbo. Paulaan, naging effective sa kanya yung 2016, mga kababayan, uulitin niya. Tatakbo, hindi tatakbo. Aayaw, oo, aayaw uli. Tapos, oo pala. What? Iwan ko, kung kagatin pa mga kababayan ng mga mamamayang Pilipino, yung ganong strategy. Tingnan natin. Yung style po bagang, tulak ng bibig, kabig ng dibdib.
So sabi rito, while he is enjoying the sweet life of retirement, Duterte could not ignore the siren call of politics. The former leader admitted that politics has always been his passion. So sabi rito, from working as government prosecutor to Davao City Mayor and finally the country's president, Duterte has been living in breathing politics all these years. Less physical activity, but politics is still. In the coming days, it will be my passion again, especially ngayong malapit na ang eleksyon, sabi po ni Maudigs. Yan lang ang trabaho ko kasi, politika. Bread and butter niya mga kababayan, yung politika. So sabi rito, Duterte made a big reveal in his recent conversation with allies in the Senate, namely CCP Laban, CCP Laban. PDP pala po. CCP po, Chinese Communist Party yun. Nagkamali na naman yung aking pananalita. Lagi daw ako nagkakamali. Sorry na. Namely, PDP Laban pala, hindi CCP Laban. PDP Laban, Senators Francis Tolentino, Robin Padilla, Bato de la Rosa, and Bongo. The video clip has been shared online by Tolentino. Ayan ba yung picture, mga kababayan, nagpaplano na yung mga yung mga minions, mga kababayan. So, sabi rito sa balita, since his 6-year term ended in June 2022, Duterte has been keeping things on a down low. But recently, he was back in the spotlight when he held an unexpected meeting with Chinese President Xi Jinping in Beijing. Nakasalok siguro po ng isang timba ng tubig. Kailangan na niya ng isang timba ng tubig para malakas yung di ba? Hindi ma-dehydrate. Yung mga kakampi ni yung mga barkada po ni Xi Jinping. Xi reportedly asked Duterte to continue his key role. Sabi na, confirm. In strengthening Philippine-China relations, the former leader agreed. So kasama siguro yon sa naging dahilan. Yung rason niya, siguro, kinausap siya ni Xi Jinping. Pag hindi mo niya makumbinsi si President Bongbong Marcos, tumakbo ka uli. Tapos, kami ay bahala sa gusto mong patakboy na Pangulo. Kasi niya, sa tingin ko niya, si President Bongbong Marcos, kahit unity man niya sila, gatong po, divide and conquer nga eh. Kahit niya, unity team sila, I think, bakit niya may commitment si President Bongbong Marcos na si Inday na yung magiging standard bearer at babasbasan niya sa 2028. Di ba niya wala man na sinasabi? At unang-unaan niya, paring Maudigs, di ba niya, hindi mo man sinuport siya noon? Hindi ka nga niya umatin sa inauguration niya? Siyempre niya, masama yung loob niya. Hindi lang nagsasabi niya si President Bongbong Marcos. Tapos niya, latest show na. Hindi ka mo niya pinuntahan. Tapos nandito ka sa akin. Malamang Mr. Maravillas, tama yung script mo. Tamaan niya yung kwento mo, Mr. Maravillas. Parang ganun yung usapan. Kan ka man lang po yun? Imagination ko man lang. Tingin ninyo. Yung imaginations ko po, malapit sa katotohanan. So, yan po ang sabi dito. Duterte considered a revered elder for many political pals. Also serves as chairman of the PDP Laban Party. Ayan ang balita ngayon. Ano tingin ninyo mga kababayan? Isosupport ninyo yung mga kakampi ni Maudigs at si Maudigs mismo? Gusto pa rin ninyo sa kanya? With all the pangyayaring nagaganap sa ating paligid po, yung mga pang-aabuso na nangyayari sa West Philippine Sea pagkatapos yung approval ng reclamation. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.